Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman, dito naman tayo kay Hansmoke Niemann. Nasa Paris pa rin. Dito na yata nakatira to eh. Ang kamats naman niya ngayon ay si Intin Bakrot. Yan, isa po sa mga nag-youngest GM sa buong mundo yan, si Bakrot. At ang mananalo sa kanilang match ay tatanggap ng 18,000 US dollars. Ang daming nag-i-sponsor sa kanyang match. Aba, parang namumulot ang pera si Niemann ngayon, ano? Game number 1 ng kanilang classical ay tabla. Game number 2. Ganun pa rin po ang format. 6 games ng classical and 6 games ng rapid and 12 games ng blitz. Kung sino may pinakamaraming puntos, siya ang mananalo. At ang points dito sa classical ay 3 points per win. Kaya mabigatan dito sa long game eh. Ito pong game number 2 nila, nagkapisakan. Nag-E4 si Niemann, C5 si Bakrot, Sicilian, Knight F3, E6, pinasok ang open Sicilian, Knight C6, nag-Queen C7. Ito yung tinatawag na Taimanov Bastrikov variation dito sa chess.com database. Nag-Queen D2, Knight F6, Castle Queenside, Bishop E7, F3. Ayan, may pagka-English attack na rin ng datingan yung nag-F3 tapos nagpo-pawn storm sa king side. Capture, G4. Ayan na nga po ang sinasabi ko. Ang English attack pattern. Nag-E5 para i-develop ang bishop sa E6. H4. Ayan, nakaamba na oh. Bishop E6, Queen F2. Umilag kasi matitempohan ng Rook D8, mga ganon. Nag-Bishop B4 ng ilang kagad si Bakrot. Ang term po or ang pronunciation nito sa Europe, back row eh. O sa atin dito sa Pilipinas, Bakrot yan. Bishop C5, ayun. Nakipag-exchange lang ng bishop, bad move na. Bakit? Ang tamang tira daw base sa computer ay Bishop H3. Ayun pala. Sabay ganun lang. Eh kasi nakakailang dito sa line Bishop H3 ng computer, paano kung capturein yan? Tapos pag kinapture, tipong, teka muna, pag capture dito, mag-G5 pala muna. Sorry mga kamatyas, hindi pala kakapturein muna. G5, may mga in-betweenan po. Tapos Knight takes E4, F takes E4, Bishop D4, ay kagulo ng linya ng Sicilian mga kamatyas. Okay, magulo linya, no? Bishop H3. Pero ganun talaga nature niyan eh. Bishop C5, kinapture ang bishop. Ayan. Pero, teka muna, bakit hindi naman knight ang kinapture? Ano meron? Takes, tapos, pag kinapture ito, Bishop D6. Pag nag-Queen A5, Queen C5. Depensa at may atake pa. Wala ring check. Ayun. At pag nag-Knight D7, atake, depensa, kakapture sa C6, etc. Lamang na lamang po ang puti. May King B2 pa tapos Rook A1, ano? Grabe pala laman nun. Kaya pala ang kinapture na lang ay yung bishop, Queen takes C5, Knight D7, at nag-Queen A3. O, para hindi makapag-castling, no? Hadlang yung queen doon. Bawal mag-castling pagka ganyan, ha, mga kamatyas. At nag-Queen B6. Mag-B4, may pasimple, B4, double attack. Queen D6 pasok. Ano ang ibig sabihin yan? Nag-castle queenside, Bishop E2. Again, another bad move by Niemann. Mukhang si Bakrot yata ang katapat nito O dapat daw ang tira Rook H2. Bakit? Sabay magti-triple battery sa D-file, maaring ganon. O balik tayo. Pero nag-Bishop E2, Knight C5, nagmadali dito si Bakrot na excite. May atake kasi sa Queen. Pero, nakapturean lang ng pawn sa E5. Bakit naman kaya ganun ano? Ano daw tira? Rook HE8 lang daw muna. Hinay-hinay lang. Lamang na Kitang-kita sa evaluation bar, slightly better ang black eh. Pero balik tayo sa Knight C5, Queen takes E5, F6, Queen F4, B4, good move. Ay, oo nga, no? Parang malaman din yung sacrifice pawn E5. Mapapa-atras yung knight. Knight B1, napingasan ng pawn sa A2.
At nag B3, yun lang. Pag B3 po, syempre merong badya na baka maka-knight dito tapos king B2 makulong ang bishop. Nag king B7, E5. Ayun mga kamatsas. Pangatlong bad move ni Niemann. Umuulan siya ng bad move ngayon Dapat daw ang tira bishop C4. Bakit kaya? Ano ang mayroon sa E5? Knight E6. Hindi rin po nakita dito ni Bakrot ang matinding tira. Ang bigat kasi ng tira dito. Pero testingin natin. Baka makita nyo mga kamatsas. Comment po kayo pag nakita nyo Ano kaya dito ang na-miss ni Bakrot na brilliant idea na dapat i-apply ng black dito sa position na to. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knightx B3 na pala. Congrats sa mga nakakita. May ganyan na pala, malalim lang. May pagka-positional sacrifice. Ganyan ang mangyayari Wala lang, naka-ganyan lang. Tapos ang gagawin, King B2 ang ginawang continuation. Pero sa human ito, baka ito gawin Pag kinapture ito, hindi pwede, patay. Todas kagad, may Queen C5 check pala. Pag nag-King B2, Queen C2, King A1, matchas kagad. Di ang gagawin nito, paano kung pumunta dito? Sa kakakapturein yun with check. Takbo natin. Rook D4. May check kasi dito pag umalis Pag dito ba, may check doon. Maku-queenless. O kaya rookless. Ubush. Queen H2. Sabay A5 lang. Sabay ganun lang. Sa bagay yung knight kasi di makagalaw no? Naka-freeze Sabay A4, A3, A2. Wala na. Mag-iintay na lang po tawag dito. Mag-iintay na lang ng hukay dito ang puti mga kamatyas. Todas na rin yan. Okay? Grabe tindi, no? Malalim ang approach noon. Hindi napansin ni Super GM Bakrot. At nag-Queen C4, Knight D4, at kumapture sa F6, G takes F6, Queen F7 check, King B8, and nag-Bishop C4. Ayan, medyo nakahalata na dito si Niemann na talagang pinatibay na niya ang rehas ng bishop para pag King B2 niya mamaya, medyo talagang wala na talaga sa forma yan. Rook HF8, ayun, bad move si Bakrot. Ang tira daw dapat Queen C5. Yan ang mga mahihirap dito sa chess mga kamatyas. Yung mga simpleng isod lang, yung mga paislog-islog na ganyan na binibili. Yan ang mahirap talaga makita. Kumbaga, talagang dapat in deep calculation and realization ka para makita mo yung mga ganun. Rook HF8, Queen takes H7, King takes, Bishop takes, ayun na. Bad move daw, dapat Queen C5 pa rin. Grabe yung Queen C5 na yun. Silent but terrible pala yun. Knight takes F3, grabe evaluation bar, mamigay ka naman. Lahat na, nasa puti. Queen E4, Knight E5. Teka muna mga kamatyas Teka muna po. Pag kinapture to, capture, what if, ganyan. Gaganon. Long colites. Long colites. Walang pupuntahan pala yung knight. Depensahan natin. Queen F4 check. King B7. Queen takes F6. Aray nako. Wala na. Balik tayo. Knight E5. G5. May extra pawn kasi in effect Pareho lang ang number of pawns pero in effect parang may extra pass pawn May extra pawn Wala naman tong tatlo na to sa dalawang yan. Wala yan Lumalabas in effect, 1 pawn down talaga ang puti. Queen B5. Ayan, hamon na. Para maibsan-ibsan ang mga pasakit. At nag-Queen D4 mga kamatyas. Siyempre, in principle, kapag tayo yung nasa attacking side, avoid the simplification as much as possible. Ayan, English yan mga kamatyas. Okay? Kasi pagka nasa attacking side ka, tapos makikipag-simplify ka, lalamya, mawawala yung momentum ng pressure na binibigay mo. So, Queen D4. Idea, Queen D6. Di ba? May mga pressure. At nag-Rook G8, iwas, G6. Pass pawn must be pushed. Ayan, another principle. So, G6, nag-Queen B7 lang. Grabe mga karga ni Niemann, Pag kinapture po kasi yan, libre di ba?
may Queen H8. May mga pasakali eh. Oh. King B7, Queen H7, tanga yan tore. May mga ganong mga trapezoid na binibitawan si Niman eh. Pag nabulag ka, yari eh. Queen B7 muna, and dito mga kamatsas, grabe itong last move na ito. Piling-pili sa computer engine. Brilliant talaga. Sige po, pakiguess nyo yun. Silent lang, pero yun talaga number one move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Rook F1. Grabe tong tirang to. Simple lang oh. Idea is to play Rook F7 to attack the queen, and may mga pasok na ng reyna pagka umalis ang queen. Talbos pala kagad yan. Ngayon, pag kinapture naman itong pawn, resign na po si Bakrot after Rook F1. May Rook F8 check. Pag nag-King C7, matchas. O di ba? Matchas o kaya papa-queenless na lang, talo na rin. Grabe. Grabe talaga itong si Niman. Nananalasa sa Europa. Nasa Paris ngayon. Grabe, dami niyang match ah. Ang lalaki pa ng premyo, hindi naman biro eh. 'Di ba kahit na sa kanila sa mga top level yung 18,000 medyo parang hindi ganun kalakihan, pero kumiyat-miya naman ang match. Aba, pag uwi mo baka maka $1 million ka na. Walang katapusan ng match ni Niman. Ilan na nakamatch niya? Tinalo niya si Giri. Sumunod si Bishugov. Eto naman si Bakrot. Ang tanong, sino nag-i-sponsor? Napakasipag naman mag-sponsor noon para kay Niman. Siguro yung sponsor dito ni Niman, mga kamatsas, kumbaga, ayan, ayan na ang manok ko, ayan ang bata ko. Sinasabi niyong computer engine ng tira, sige, paiikutin ko sa buong mundo yan. Sino itatapat nyo? Basta face to face. Aba, nananalasa. Pero game number 2 pa lang to, di pa naman tapos, no? Baka makabawi pa si Bakrot sa 3, 4, 5, 6. Yan po ang ating aabangan, mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Nandito lang po si Coach Naba at ire-report sa inyo ang mga nagbabagang balita sa larong ajedrez sa buong mundo na kapupulutan natin ng chess improvements. Maraming salamat. Manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel at marami pa tayong i-analyze. Kita-kits!